Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto nyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga. Gumawa na rin ito ng mga independent films at ABP, audiovisual presentation, at may photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 9925480. Marami pong salamat. Kaya natin to. Alright. Napaka-init-init. Lamig-lamig. Isang magandang hapon mga kaibigan at welcome sa inyong programa, ang Radyo Mindanao, dito lamang sa DXXX RPN Zamboanga City. Tonyo Balingko, Dalajito, nagsasabing isang napakagandang hapon sa ating lahat. Hello! Hi! Howdy! Mayong hapon ka ninyong tanan mga kaigsunan. Kumusta ka mo karong hapuna? Medyo ang atong panahon na ay dulom-dulom gamay pero init lang gihapon mga kaigsunan. Matubas tayo malinsangan o bisag inato, bisag mag-unsang kalibutan mga kaigsunan. Mayong hapon lang gihapon sa inyong tanan. Diya kinilang gihapon ang inyong parentes, kanginan. Magparinti man ta gumikan ngadto pa sa pila ka libo nga tuig na karon diha sa kining magsuon ta nga usara nga atong amahan si Adam ug si Eva mga kaigsunan. Anyway, kumusta mo kamo karong adlaw? O hinaot nga natas maayong panglawas, nasa maayong panghuna-una, maayong pangisip o gilabi na gyud sa maayong panglawas nato kay kinilagi atong lawas mao ang atong kapital kay di na makalihok o pananglit nga naatay gibati sa atong lawas. Salam doa ganun kadantan mga don mga dayang maurang kita niyo mga waktuin yan ang sugita programa na to Radio Mindanao makusog matampal. Biyanan sinagi doon ang mga kabayan niyo pero makahula-hulaan malago sa ambil na pamanga enterong Mindanao pagyanon na mo atin matanog magusog and Radio RPND XXX sinidi halomdayan sa buwangan. Welcome programa na do Radio Mindanao Abdel Disa in Bagay niyo. Alright, thank you very much brother. Well mga kaibigan, napakainit talaga sa labas. Tuyo. Tinatawagan natin si Captain Joan Pitinglay. Nako, ang daming bakbakan. May clashes sa Sulu. May tatlong busayaf ang nadagdag. Ayon kay Captain Joan Pitinglay mga kabigan, yung tagapagsalita ng Western Mindanao Command. Ito yung bahagi ng kanilang operasyon sa Kapwal Island. Ilang milya lamang niya mula sa Sulu Province at mga tao daw di umano ni Alhabsi Misaya, yung sub-leader ng Abu Sayyaf. At bali 8 yung patay mula pa nung kamakalawa mga kaibigan sa patuloy na operasyon ng ating mga magigiting na sundalo. At sinabi naman ni Major General Carlito Galvez, ang hepe, ang commander ng West Mincom, na ipinag-utos din ito sa mga tropa na iligtas ang halos 200 mga bihag ng Abu Sayyaf. Nagkaroon din ng bakbakan dyan sa Zamboanga del Sur. At wala namang naiulat na nasawi, subalit nakabawi. Nabawi mga kaibigan ng militar ang iba't ibang armas mula dyan sa naturang sagupaan. Wala nang tigil ang kaguluhan. At kaya't abalang-abala ang ating mga sundalo. Dapat suportahan ng mga mamayan itong ginagawang pagsisikap ng mga sundalo upang mabigyan ang publiko ng kapayapaan at siyempre ng ating bansa.
Kanina, subukan din nating tawagan si Undersecretary Joel Eggco. Yung pinuno ng Presidential Task Force on Media Killings. At nagkaroon sila ng roadshow, mga kaibigan. Ang tanggapan itong si Secretary Martin Andanar at ni Undersecretary Joel Eggco dyan sa Baguio. Roadshow. Ito yung mga pinag-uusapan kung ano yung mga programa ng Presidential Communications Operations Office. At nitong si Undersecretary Joel Eggco. At ang pagkakaalam natin na magtatatag, mga kaibigan, ng mga law enforcement agent. At ito ay bibigyan ng kapangyarihan ng naturang Presidential Task Force na mismong si Tatay Digong ang nag-utos na ibuo upang mabigyan ng proteksyon ang mga miyembro ng media. Alam niyo, mga kaibigan, napakahirap ng trabaho ng mga media, mga members ng media, mga reporters, mga anchormans, mga television news journalists, pati na rin yung mga photojournalists, yung mga photographers. Dahil hindi naman lahat, hindi lahat ng tao ay sang-ayon sa mga sinasabi ng media, ang mga binabalita sa pahayagan at dinidiscuss sa radyo. Kaya may mga nasasaktan dyan kung ano-anong pagbabanta ang ginagawa sa mga members ng media sa buong bansa. At pero sinabi naman ni Undersecretary Joel Eggco, magiging mahigpit ang Presidential Task Force on Media Affairs. Dahil sinigurado ni Tatay Digong na dapat walang masasaktan sa hanay ng media. Yan ang magandang naging resulta ng pagkakaupo ni Pangulong Duterte, mga kaibigan. Sa Zamboanga lang, ang dami mga media rito ang pinagbabantaan. Yes. Sa mga kabilang estasyon, marami. Nung mga ilang taon na, ilan ba ang nabigyan ng parusa? Kaya marami ang mga media ngayon talagang nagkakaisa upang mabigyan ng proteksyon ang kanilang mga kapwa reporter. At siguro ang masasabi lamang natin dito, mga kaibigan, yung mga taong feeling nila ay nasasagasaan sila sa mga diskusyon o sa mga komento at opinion, ay maaari kayong magpunta sa mga himpilan ng radyo, sa mga himpilan ng mga telebisyon, o kaya maaari kayong magpadala ng mga press release bilang sagot, tugon. Hindi yung tatakutin ninyo at pagbabantaan ninyo yung mga media. Ang trabaho ng media, akala nyo napakadali, napakahirap niyan. Tayo nga, 2,000 isang buwan lang ang kinikita natin dito sa pagkadadaldal. Wala na tayong kinikita rito. Kumikita lang tayo dito pag may nagbibigay ng konting, konting pampadulas, konting merienda, masaya na tayo doon. Kaya kung meron kayong issue, dumulog kayo sa amin, napakapatas namin. Dito sa trabaho natin, walang pikunan dito. Talo ang pikon. Bigay nyo yung side ninyo, di ba? Upang kung feeling ninyo naargabyado kayo o nasagasaan kayo o nasaktan kayo sa mga issue. Ang isyung tinatalakay ng media base rin kung ano ang nakalagay sa mga pahayagan, sa mga national newspapers, sa mga tabloids, sa mga balita sa telebisyon, mga balita sa iba't ibang himpilan ng radyo. At syempre sa mga press releases ng mga different government agencies, sa mga press releases ng Western Mindanao Command, ng Army, ng Philippine Army, ng Philippine Coast Guard Navy, ang Philippine National Police. Yan ang ating dinidiscuss sa mga media. Dahil alam ng mga media ang kanilang limitasyon. Alam nyo, mga kaibigan, hindi naman lisensya ang mikropono, ang ballpen o kaya ang iyong camera.
upang makasagasa ka ng iba. Dito lagi nating sinasabi na may mga karapatan ang tao upang ipagtanggol ang kanyang sarili. So kung sa palagay ninyo nasagasaan kayo, madaling pag-usapan yan. Dumulog kayo sa media at ibigay ang inyong panig. Sa gayon pero kung hindi naman kayo ang tinutukoy, walang dapat ikagalit. Yung mga nagagalit lamang dyan yung ika nga talagang may mga kasalanan. Kung may kasalanan kayo, ano ang dapat ninyong gawin? So ipaliwanag din nyo upang may pagtanggol nyo rin ang inyong sarili. Di ba? Kita mo na napakahirap ng trabaho ng media. Ang trabaho niyan ay magbigay ng balita. Walang personal sa mga opinyon, sa mga balitang inilalabas ng ating mga kasamahan sa buong bansa. So yan mga kaibigan, subukan natin tawagan ulit si Undersecretary Egco upang malaman kung ano ang mga programa ng ating Presidential Task Force on Media. At yung programa nitong si Secretary Martin Andanar. Dahil ang ating pamahalaan ngayon talagang malapit, mahigpit sa mga violations laban sa mga media. Hindi pa natatapos yung kaso ng Maguindanao Massacre, di ba? Hanggang ngayon, tagal na. Ayan ang problema dyan mga kaibigan. Matagal ang gulong ng hustisya. Pero sa kabila niyan talagang nagkakaisa pa rin ang media. At pag ikaw ay gumawa ng kasalanan sa isang miyembro ng media, siguradong hanapin ka ng batas. The long arm of the law will catch you. Walang habang buhay na katapangan. Walang habang buhay na pagtatago. At pag kayo'y nahuli, kulong kayo. Pati yung inyong pamilya, damay. Nagpunta sa Zamboanga, itong sila Secretary Martin Andanar, noong last week, 2 weeks ago. Kasama si Undersecretary Joel Egco. Kaibigan natin to. At dito nga ay sinabi ni Martin Andanar yung iba't ibang programa at kabilang sa mga natalakay ay yung Freedom of Information at saka yung ASEAN Awareness at iba't ibang bagay pa. At alam niyo naman itong si Pangulong Duterte ay talagang sinigurado sa media na yung kanyang administrasyon ay talagang magbibigay ng proteksyon sa press freedom at independent media functions. Kaya nga pinirmahan niya mga kaibigan yung kanyang kauna-unahang administrative order. Itong pagbubuo ng Presidential Task Force on Violations of the Right to Life, Liberty, Security of the Member of the Media. At ang co-chairman ito ay itong si Secretary Martin Andanar, yung National Press Club na si Undersecretary Joel Egco, yung Department of Justice, at syempre yung National Bureau of Investigation, yung CIDG, Criminal Investigation and Detection Group, yung Philippine National Police, at yung Armed Forces of the Philippines. Mga kaigsunan na binilong ang kining media. Dako kayo trabaho, no? Diso ba yung trabaho ng mga media, mga kaigsunan? So, maunang kinahanlan ang mga media na po protection ba? Pila na mga announcer na to, mga journalist na to, mga photographer, mga reporter, mga anchorman, ang gipatay, mga kaigsunan, ang mga mga ilang gipatay katubitong dito sa kuan daghang kayo itong mga dito dapit sa Cotabato ba do, di ba? Maguindanao, kaya tinawag nga Maguindanao Massacre. Maguindanao Massacre. At inaakusahan dito yung angkan ng Ampatuan. Jod. Ano nangyari, di ba? Sa naturang angkan, bumagsak ang buong angkan. Hanggang ngayon, nakakulong pa sila. Kinumpis ka ng pamahalaan, mga kaibigan. Yung kanilang ari-arian, mauubos yan. Yes, tama.
tinuod na bininog karma mga kaigsunan no, mga naray karma na gaba mga kaigsunan unya mautong panghitabo hantod karon mga kaigsunan daghang pagyapong mga miyembro sa media ang gipang patay gumikan sa usahay nga maligsan sila usahay maigo sila sa mga giistorya sa atong mga anchorman pero unta nga sila ila untang maintindihan ba nga mo reklamo po sila buwan sila hindi lang ito in general to ha sa buong media worker sa mga journalist hindi lamang sa radyo lahat na sa radyo sa telebisyon sa pahayagan di ba tinoda. So mauna mga kaigsunan no maunta nga na ay mga protection pila lagoy sweldo sa mga media pila lagoy sweldo sa mga media mga kaigsunan gamay ra di ba para lang makaserbisyo makahatod og mga balita diya sa inyuha makahatod og mga impormasyon sa atong mga lumulupyo unya naapay mga unsahay kining mga media ikuha lang nila kaning mga expose lang po unsay mga ginabuhat sa gobyerno unsay ginagabuhat sa mga katawhan ipaharon nga kita masayod to unsay nahitabo dito sa pikas unsay nahitabo sa inaani unya lang uban nga maligtan tong uban mauna sila maglagod sila mauna sila nga dili sila sugot kay guilty man sila naaman sila kasalanan naaman sila maigo sila sa mga gipang batbat sa mga media mga kaigsunan so mauna ang panghitabo so karon nga mibisita dire ang duha ka leaders nato mga unta kang mga media mahatagan og protection ug unsa kahay protection nga ikahatag sa mga leader nato nga naadira sila karon mga kaigsunan kay katong miaging semana diyan sila dire aron nga isgut-isgutan unsay mga plano unsay mga programa alang sa mga media nato mga kaigsunan unsa bay mga protection nga ikahatag nila sa mga media. Ang pagkakaalam ko dito nakausap natin si Undersecretary Joel Egco nung narito siya at ang plano ay magkaroon ng mga agents at yung itong mga task force agents dito Presidential Task Force ang agents ay manggagaling din sa hanay ng media. So for example magkakaroon ng agents kunyari mamimili ang isang club isang press club sa isang lugar kung sino-sino ang magiging Presidential Task Force agents na siyang tututok sa seguridad ng media. At ito ay ilulunsad sa buong bansa. Hindi lamang sa Maynila, sa NC, kundi sa buong bansa to. Hindi ba napag-usapan din doon? Hindi ba naiskutan din ito nga dili po nga armasan ang atong mga media? Ano? Kuan ba? Ganing armasan ba? Hindi, siyempre pag naging agent ka, bibigyan ka ng armas. Mag-undergo ka ng training at mag-undergo ka ng gun safety training and then lahat ng mga tungkol sa batas, magkakaroon ng pagpupulong sa CIDG, sa police at sa NBI at ganoon din sa Department of Justice upang malaman ng isang Presidential Task Force agent on media na kung ano ang kanyang magiging trabaho. Pero itong agent na to ay hindi isa sa publiko ang mga pangalan. Kasi manunumpa sila sa kay Secretary Martin Andanar at kay Undersecretary Joel Egco. Yung dating presidente ng National Press Club at senior reporter ng The Manila Times. So maganda yan dahil siyempre pag agent ka hindi ka naman bulgar eh. So mabibigyan sila ng mga armas at meron silang kapangyarihan. Siguro parang similar din sa mga ibang law enforcement agents. Ganun din ang kanilang magiging kapangyarihan. Pero mabigat ang responsibilidad nito. Dahil kung merong naharas na mga media members, ay dito papasok ang Presidential Task Force on Media. On media affairs, safety and security upang imbestigahan ng kaso back to back with or side by side with the Philippine National Police at saka ng Department of Justice and of course the National Bureau of Investigation. Yun ang maganda. I see. Kalami mga igsunan no. So mauna ang gipangayo po sa atong mga media nga lagi kinahanglan na ay naadjuing kung saan na ay mga mga seguridad ba kasiguruhan
ug asa-asa dapat kanay lagi ang mga media kay asa-asa lang may moadto arong mga lab ug mga balita moadto na sila dito sa usahay bukid moadto sila dito sa mga asa-asang dapat na ug ginahala na gunay sila seguridad so pa akong pasalamat nato sa atong presidente Digong no murag karon lang man siya nga nahitabo nga naay seguridad ang atong mga marami kasi mga members ng media ang naharas sa iba't ibang lugar ng bansa. Di ba dahil sa kanilang mga sinusulat, sa kanilang mga tinatalakay sa mga diskusyon, sa mga telebisyon, di ba? Ganun lang 'yun. Anyway, batiin muna natin yung ating barkada. Yung aking tatay-tatayan si General Hermojines Esperon. Yung National Security Advisor ay birthday niya ngayon. Happy birthday, Tay. Pebrero. Kaibigan natin yan. Nung nasa siya ang head ng intelligence, mga kaibigan, sa Southern Command, nandiyan tayong palagi. Sa kanyang opisina, nakatambay. Galing. Napunta siya sa Basilan. At bilang brigade commander, nandun din tayo. At nung siya ay nag-Southern Command at eventually Chief of Staff, doon tayo lagi natutulog sa White House sa Aguinaldo pag naroon tayo sa Maynila. At napakabait nitong si Tatay Hermojines Esperon. Ang ngayon ay National Security Advisor. Happy birthday, Tay. Yes, sir. Happy birthday sa mga General. Kaya kining lagi si General Esperon, mga kaigsunan, katong na pamilya serbisyo, no? Approachable kayo ng tawhana, kay sa kaming mga sundalo, mga enlisted personnel, mga gidaan ng General, murag ka ng naay pagkahadlok ng gamay ba? Muna basig mo duulo ni mo singgahan ka. Pero kana siya dili mga kaigsunan, ug mungutanan na siya. Iho, anong problema mo? Wala sir, gusto lang kitang batiin ganito ganang sir. Magandang umaga o magandang hapon. Nana ang atong approachable ba? Dili ubang General Pastilan tan-aw mo murag manguro na ka General gud na. Kay kami mga enlisted personnel lang. Ang ranggo lang na mga sarinto niya sigahan kag mata sa mga General Pastilan makahadlok. Pero si General Esperon, mga kaisunan, kabuutang tao, no, approachable kayo. Sige pahiyom. Wa jud ko kitaan niya nga nasuko, atong diha pa na Southcom sa una, Wismedcom na karon, mga kaisunan. So mao nang kuan unsa na mao nang ang atong gustan ganina, mga kaisunan, bahin ining mga media ba. Kining mga media dili man na po mga media na ito nga pataka lang og panulti, dili kay mo imbento na sila istorya ani, di ba? Ang media ilag nang gi-estudyahan, graduate ko lang mga mascom, di ba? Graduate ko sa mga kuan yang gusto gi kuan na muna usahay mo take pagkag-exam na, di ba? Ako nakapasar ako, that was 1990, di ba? Nag-take po diha sa Lantaka to sa una, 1990 to mga panahon pa to ni General kalimot lang kung sa unang retired na mga kaigsunan. General Isleta, siya pa ay chairman sa KBP, di ba? So, nagkapasar me, salamat sa Ginoo nagkapasar na himong taon tag-announce na yan. So, dili basta-basta ang mga media nga muatake, mo bat-bat ug unsa-unsa nga walay basihan, di ba? Ang media in town nago na sila before nga sila mo storya sa aire, na sila basihan, na sila interview, na sila kining ginabasa sa mga newspaper, na sa mga TV, sa mga internet, na basihan, mga igsoon. Dili na nga pataka na lang istorya, pataka na lang bat-bat diha nga kuan ng uban pod nga di pud magkasabot nga si so-and-so, kining so-and-so nga usa siya ka kuan naa sa gobyerno, pero kining matud pa sa taho, matud pa sa balita nga kasaligan nga siya nangawat ug nangunsay na ana, di ba? Dili mga unsa ni mo istorya nga ang mga media nga pinataka na agud na basis onya o katupong naigo, katupong mga naligsan. May nga mukha po ta siya nga
kini ingon siya nga dili na tinuod ana aron na bias ba og naay kon ba naay kining unsa ni kanang kay masayod pud siya ang mga katawhan nga inani ang suspect saya nga nag-inani siya di ba nang uban pon bastilan di man pud kasabot antod nga wala ba yung security ng mga media nato na sila galako-lakaw diha bigla na lang makadungog tag usa ka media nga gikan dito nagkuan gipatay sa mga tao gipatay sa riding in tandem so mo kaluoy in taon no pila ra koy sweldo yan ang media di ba kami gani diri ni kuan ni Sir Al ang 2,000 ra in taon 2,000 ra in taon kaya man nang para suporta mga gasolina lang namo in taon kulang na yun because of pagmamahal matud pa sa Tagalog nga because of pagmamahal sa katawhan nga malipay ta mo hatag sa inyong og mga kining unsa na impormasyon mohatag mig impormasyon sumalipay na mga kaigsunan aron pud gamo diha nga naminaw na mo'y impormasyon na give and take lang ta ba kaya usahay ginapo mo mga unsay kabalita diha sa mua mo text lang po mo diri sa mua aron nga kita magmalipayon aron kita magkasinabot di ba namaw na mga kaigsunan na unta nga kining plano sa atong gobyerno pasalamat nako sa atong Presidente Digong nga iya pong gihuna-una ang security sa mga media katubitong dito sa Maguindanao massacre mga kaisunan kada pastilan kaluoy yung taon daghang kaayo dito mga media ang angel hantod karon sige lang gihapong padayon ang investigasyon diha klaro na mga Ampatuan family ang naghimo anang mga krimen na dito sa pagpatay nining pagmasakir nining mga media nato dito sa Maguindanao massacre mga kaigsunan so unsa na nahitabo na sila hantod nga nagka watak-wadak na sila hantod nga mati na ng ibang pamilya nila hantod nga unsa ni wa na sila mapobre na sila mga kaigsunan kay wa na may mosuporta wa na may ilang mga bahandi nagkaanam-anam nagkawala kay sa una panahon patus nila sa una mga kaigsunan pastilan dato kaya na sila no dato lagi na matod pa sa taho nga nadato sila gumikan anang mga allegedly na ay mga kuning pang ginabuhi nga dili maayo mga illegal ba di ba so ang gaba in town bisag dugay moabot pero hinahinayon nagagkuhaan og bahandi hinahinayon nagagkuhaan og pamilya hinahinayon na og kanang unsa ni nga sa Tagalog pa dahan-dahan ka ng pahihiyain, di ba? Lahat ng bagay mga kaigsunan kaya bago pa man ang mangyari ang lahat, isipin muna natin ng mga ilang beses mga kabigan, di ba? Mga ilang beses itong hunong-unong biporta muhimog mga unsa mga dautang pamangin, mga dautang hunong-una kinala nga mag-isip ta mas bayan ng ay matod pa nila ang pagsisisi ay nasa huli. Mas maganda pa yata yung paunahin muna natin yung pagsisisi bago mahuli ang lahat. Diba? Anyway, malapit ng Valentine's Day. Wow. Kaya wag kayo magalit sa mga media. Harapin nyo yung issue at ibigay ninyo yung panig ninyo. Diba? At mabuti pa magbigay na lang kayo ng ads sa amin dito. Magmahalan tayo. Bigyan nyo kami ng ads dito sa Radyo Mindanao. Para ma-promote pa namin yung interest ninyo. Anyway, merong pakulo yung post office, yung PhilPost. Dahil malapit na yung yung araw ng mga puso. Ilang araw na lang, ano ba tayo ngayon? 9. Sa February 14, ako malapit na. Malapit na mga kabigan. At naglunsad yung Philippine Postal Corporation, nagpadala sa atin ng pahayag. Meron daw silang bagong pakulo sa pagdiriwang ng Araw ng Puso.
nabatid na bilang pakikisa sa Valentine's Day. Inilunsad ng Philippine Postal Corporation ang programang Love Express. The best. Nagsimula to kahapon. At tatagal to hanggang Pebrero 14. Sa halagang 2,000 lamang, maaari na magpadala ng bulaklak at kakantahan pa ang inyong mga mahal sa buhay gamit ang Singing Kartero. Wow! Kasama umano sa naturang Singing Kartero package ang isang bungkos ng bulaklak, greeting card, at 2 awitin mula sa mga karteros o singing karteros. Mayroon din itong domestic express mail package kung saan ay maaaring magpadala ng mga sokolate. Chokolate. Bulaklak, greeting cards, stuffed toys, cakes, at iba pang mga bagay na ibinibigay sa iniirog sa halagang 200 pesos lamang sa unang kilo. Wow! Sanhin ng nahilig ang mga tao, mga kaibigan, sa pagkuha ng selfies. May handog ring personalized stamps ang PhilPost ngayong taon kung saan ay maaaring ilagay sa stamp ang mga selfies sa halagang 17 pesos lamang bawat isang stamp. At bukod sa Love Express, inilunsad din ng Philippine Postal Corporation ang Facebook promo nito na Pusuan Mo Bes. Kung saan ay may pagkakataong manalo ng isang romantic dinner for 2 sa Valentine's Day. At kinakailangan lamang umano mag-avail ng Singing Kartero package o ng Domestic Express Mail package. At maaari kayong tumawag kay Dada Marquez. Hanapin ninyo ang ating paboritong chief ng marketing na si Dada Marquez dyan sa PhilPost. Sa kanyang cellphone number 0927 779 0251. Ulitin natin mga kaibigan, 0927 779 0251. Mag-avail na kayo ng kanilang Love Express. 2,000 lamang. Kahit saan lugar yan mga kaibigan. Kung kayo ay nasa Davao, maaari kayong pumunta sa Philippine Postal Corporation doon at padalhan ng bulaklak, sokolate at kakantahan pa ng Singing Kartero, 2 kanta ang inyong mahal sa buhay saan man panig ng ating bansa. Para yung singing gram, ano? Yung singing gram noon, yes, di ba? Ato pang na kuanan sa una ng kining na unsanay katong mga sa una mga kaigsunan nga naay mga singing drum, di ba? Sa panahon og kining bulan sa Pebrero ay hapit na pilakadlaw na mga kaigsunan. Pebrero 14 sinapod buwan sa mga naghigugmaay. Buwan sa kasing-kasing ay pastilan naman sa naman ta balik man ang atong pagkabata ni Hana mga kaigsunan, no? Pero mas maayo na kay atong iparamdam sa atong mga kining atong pamilya, sa atong asawa, sa atong bana, sa mga uyab, ay nako, pura bang nakikita-kita na nako nga puno na po ng mga motels ni anang panahon na. Di naman, dinner lang. Wag na sila mag-motel kasi parang pinopromote natin yung sex niyan eh. Kailan yung mga kaibigan, yung programa nyo, Radyo Mindanao, yes. Wholesome to. Kaya bilang suporta sa Radyo Mindanao, maglagay na kayo ng advertising sa amin para meron naman kami. Punta kayo rito sa studio, hanapin nyo lang ang Radyo Mindanao. Upang maglagay ng inyong advertisements, commercial at suporta. Kasi itong himpilan na to, itong programa ay binubuo to. Ang pondo nito ay nanggagaling sa iba't ibang individual na sumusuporta sa Radyo Mindanao. At yung major sponsor nito, yung Mindanao Examiner Regional Newspaper. Buti nauto natin yung Mindanao Examiner. Nauto namin mga kaibigan na yung Mindanao Examiner. At nagbibigay sila ng tulong. At siyempre, yung ating isa pang sponsor, si Governor Toto Tan. Sa lalawigan ng Sulu. Good afternoon, sir. Nakikinig daw sila ngayon. Nag-text.
Si Al Francis Salinas, yung chief photographer ni Governor Toto Tan. Nakikinig daw sila ngayon at nagpapabati sila. So, assalamualaikum sa atong mga kapatid dyan sa lalawigan ng Sulu kay Governor Toto Tan. Napakasipag, napakagalante. Kaya naman napakaganda ng lalawigan ng Sulu ngayon, mga kaibigan. Napakaraming blessings nitong si Governor Toto Tan. Bisag na ay mga kaguluhan sa sulong ng kaigsunan, pero ang kining development diya sa Sulu ay sige lang gyapon, ilalang gyapon gi-maintain ang development ug naapay mga daghan pang mga negosyante nga dato mga kaigsunan ang gusto nga mag-invest diyan sa Sulu kay ilang nakita kay kining Sulu murag bang potential para sa negosyo nila diya kay naa may mga murag bang matud pa sa ilang nga murag virgin pa ning Sulu mga kaigsunan. So bisag pag naay gubot naay gubat dito sa taas-taas bukid, pero ang development sige lang gihapon kay kini lagi lang una-una kining kagubot lagi mawala na siya masumuran na sila siga dala-dala ni anang nilang pusil sigig dagan dito masumuran naman sila ug makita gani na nila nga develop nang usa ka munisipyo o duha tulo. Siyempre mo yun mo adto na dito speakers kay walay silbi ni sige lang tag bit-bit ning atong Armalite ning atong pusil diri watay mahimo diri mga matay tang tanan unsaon na lang atong mga pamilya unsaon na lang atong mga kining parente, di ba? O mamatay daw og mga maangil po ng uban, so maangil ng atong mga parente ng atong mga pamilya nung sao na lang mas maayo pang muadto na lang ta dito speaker so muatubang mo kuan na lang ta kining magnegosyo na lang ta mangayo na lang tabang sa atong gobernador mangayo na lang tabang sa atong mayor nga tagaan tatag livelihood sa mga gobernador sa mga leader nato sa munisipyo o sa probinsya nato mga kaigsunan na aron nga dili na tamo adtong bukid nga dalag pusil makipag-agtubang sa bakit mo magdadala pa ng baril? Ayun na nga mao nang atong istorya ba nga dili na unta sila magdala na. Anyway, kay dili na maayo. Sino magdadala ng baril? Bawal yan. Katong mga bitong mga gustong mo atubang sa atong kagamhanan. Gusto nga nagubat-gubat man sila. Nagdalang mga pusilan mo atubang na atong gobyerno. Ayaw na lang yung tao na mas maayo mang kuha na lang ta. Kining magnegosyo ba? Magtrabaho dag maayo kay wala lagi ning pulos ning sige tag magipag-atubang sa itang magipaggubat sa atong kagamhanan hanto mga matay ang tanan mga igsunan wala. Diba? Ay sandali, merong nag-text sa atin yung Philippine National Police Pro 9. Nakikinig daw ang ating mga magigiting na police regional office. At nais lamang nilang manawagan mga kaibigan sa pamamagitan ng Radyo Mindanao. Itong hotline. Itong Counterintelligence Task Force. Alam nyo, binuo to mga kaibigan ni Kuya Bato de la Rosa. At inanunsyo to. At itong pagbubuo ng Counterintelligence Task Force, ang misyon nito ay habulin itong mga scalawags sa hanay ng Philippine National Police. At ayon dito sa sa public service na pakiusap ng Philippine National Police Regional Office 9 sa Camp Abendan ay ipinapaalala sa ating publiko ang dalawang hotline numbers mga kaibigan ng Counterintelligence Task Force. So kung meron kayong mga reklamo sa mga pulis, maaari kayong mag-text o kaya tumawag at sinisigurado nitong si Senior Superintendent Jose Chiquito Malayo, ang direktor mga kaibigan ng Counterintelligence Task Force, ang inyong identifikasyon. Maaari kayong mag-text mga kaibigan o kaya tumawag at magsumbong kung may mga tiwaling miyembro ng pulis o pulisya ay maaari kayong magsumbong sa 0998-970-2286. Ulitin natin mga kaibigan, ito yung hotline
ng Counterintelligence Task Force ng ating Philippine National Police, headed by Senior Superintendent Jose Chiquito Malayo, dating hepe ng Zamboanga City Police Office yan. Tawagan nyo, kaya mag-text sa 0998-970-2286. Ulitin natin, 0998-970-2286. At meron pa isang hotline ng 0995-795-2569. Ulitin natin mga kaibigan, 0995-795-2569. So ayan yung dalawang hotline ng Counterintelligence Task Force na pinamumunuan ni Senior Superintendent Jose Chiquito Malayo. At kung gusto nyong magsumbong naman ang direkta kay Kuya Bato de la Rosa, ang hepe ng ating PNP, ay maaari kayong mag-text, ipadala ninyo ang inyong mensahe sa 2286. Bago ilagay ninyo ang inyong reklamo, and then lagay nyo text Bato, kama, and then yung inyong mensahe at ipadala sa 2286. Para hindi kayo mahirapan, kung meron kayo PLDT o cellphone, tawag kayo sa 911 o kaya sa 117 at 166. Ayan ating mga hotlines sa Philippine National Police. So good afternoon dyan sa PNP Regional Office 9 sa Campabindan. Isang magandang hapon sa inyong lahat. Maayong hapon sa inyo mga pulis atong sampidon nga maayong hapon kaninyong tanan o bisag mayingon silang low moral ba mo diha? Low moral ba mo or high moral lang gihapon, di ba? So bisag unsa may nahitabo kinahanglan nga sagdi lang atong mga kauban nato nga nahimo nag iskalawag, di man nahimog mga unsa-unsa dia basta kitang maayong tao, padayon lang gihapon ang atong serbisyo, padayon lang gihapon ang atong pag-protector sa pagserbi sa atong mga katauhan aron nga wala sila kasulti kahisgot sa mga unsay panghitabo diha sa sulod sa atong organisasyon, di ba? Matud pa apektado pod ang uban diha mao na kung sana basta pulis nato na kita po mga sibilyan, kita po mga lumulupyo ay mo nato tanan nga ato nang iapil tong mga maayo kadaghang pag maayong mga pulis mga igsunan, di ba? Ayaw tag sige tag ingon nga kita mo judge dayon ta ba, di ba? No, pero bagay gikuhaan naman itong mga bulok dito, gikuhaan man ito pa ni President Digong katong mga ugok na gikuhaan naman to, gitransfer naman to amo ta transfer na diri sa Basilan mga igsunan. Ay ayaw naman ng mga taga Basilan, ayaw ng ARMM, kaya nga kahapon dinidiscuss natin. Dapat maglabas sila ng ordinansa ang provincial government ng Basilan, ang municipal council, ang city councils ng Lamitan and Isabela, upang i-oppose yung paglilipat nitong mga ninja cops na binansagan ni Kuya Bato de la Rosa. Hindi lamang sa Basilan, kundi maging sa Sulu, Tawi-Tawi, Maguindanao at Lanao. Hindi pwede, ayaw ni Governor Mujib Hataman ng ganyan. Anyway mga kaibigan, isang balita pa galing sa Department of Foreign Affairs. Naririnig yung mga text. Nagpapasalamat yung Philippine National Police Pro 9. Thank you rin po sa inyong pagsubaybay sa ating programa at yung public service daw nila ay naidaan natin. Pero kaibigan, magkakaroon ng special ID card ang mga overseas Filipino workers upang mapabilis di umano ang kanilang transaksyon sa gobyerno habang sila ay nasa Pilipinas. Ito ang sinabi ni Presidential Spokesman Ernesto Abella at inaprubahan din agad ito mga kaibigan ni Tatay Digong Duterte. Ang paglikha ng ID system sa mga OFW ay upang hindi sila mahirapan sa kanilang mga transaksyon sa gobyerno, sa mga iba't ibang ahensya ng pamahalaan at maging sa pribadong tanggapan. Ang ID ay magagamit din mga kaibigan bilang debit card. Wow! At maaaring mag-withdraw ng pera sa mga automated teller machines. Maaari rin itong gamitin bilang beep card sa mga makakasakay
sa MRT at LRT. Ito yung Metro Rail Transit at Light Rail Transit System sa Maynila. Inaprubahan to ni Tatay Digong matapos maipresenta ng Department of Labor sa kanilang cabinet meeting kamakalawa. Okay to. Dapat hindi lang yung OFWs, dapat lahat. Lahat ng mga Pilipino merong ID system. Para yung ID system napaka-importante niyan. So dapat gawing mandatory to para malaman natin yung ating yung ating mga transaksyon ay maging mabilis. Tinungod bitaw na, no? Pero salamat mga kaigsunan na ang OFW, di ba? Mga OFWs na ito nga nagtrabaho in town dito sa layong dapit. Mga barat tausog, wero minsan abon dito mga hula, malayong mga layang mga duwan. Dito malayo na mauna na mga kaigsunan. Salamat gyapon ta sa adong bagong presidente, si Presidente Digong nga gihatagan o gisyuhan og ID ang atong mga OFW aron sa sayon ra kayo sila og magproseso sa ilang mga papeles. Unya kining ID po mga kaigsunan, sayon na mahimo po nila mag-withdraw sila na lami kay kuno, di ba? Mag-withdraw sila silang money. Na ayon, una na pay katong usang mamahimo po siyang mga katulo man itong gimension sa atong ang korman diri ganito, tuwamat na. Pero lami kaya na siya mga kaigsunan kay ang atong OFW, wala na problema aron madali ang ilang papeles. Unta nga dili lang OFW ang tagan anang ID system nato. Naot nga tanang mga Pilipino naapoy mga ID ba? Di ba? Sa una bitaw, sa una katong sidula bitaw, tanan nga murag mandatory man sa una. Di ba? Pero sa akin talaga pabor na pabor ako sa sa ID system. Dahil diyan sa ID system kung isang kang kriminal o meron kang records sa korte, madali kang mahanap. At kung wala ka namang ID, madali ka ring mapapaimbestigahan. Bakit wala kang ID? Yes. Taga saan ka? Iyon ang kahalagahan niya. At magagamit katulad nitong ID system sa OFW. Yung kanilang ID system ay hindi lamang para sa transaksyon sa mga government agencies, kundi maaari rin gamitin pang-withdraw ng pera. So parang ATM mo na rin yan. At marami pang bagay. Pwede mo ipambayad sa mga ticket sa MRT tsaka LRT. Malaking bagay yan. Bueno, speaking of OFWs, mga kaibigan, ako, siguradong sasabog na naman sa galit ang mga OFWs natin. Pati yung kanilang mga pamilya sa plano naman ng gobyerno na maningil o patawan ng 12% value-added tax ang kanilang mga remittances. Remittances, mga kaibigan, ito yung mga perang ipinapadala mula sa ibang bansa para sa kanilang mga pamilya dito sa Pilipinas. At dahil wala ni kahit 5 duling na ginastos ang anumang kontribusyon para sa kapakanan ng OFWs, nakahandang salagin ng mga mambabatas sa Kamara de Representante ang nasabing balake ng pamahalaan na buwisan itong mga remittance ng OFWs. Yan pa naman yung ating mga bagong bayani. At sinabi pa ni Representative Alfredo Garbin na walang karapatan ang gobyerno na bawasan o makihati sa mga perang pinagpapawisan at pinagpapagura ng ating mga OFWs. Sa ngayon ay libre sa VAT o value-added tax sa mga remittances ng OFWs, mga kaibigan. Pero hindi natin alam kung bakit biglang nagbago. At nais na ng pamahalaan sa ilalim ng tax reform packages na ngayon ay nakabinbin sa Kongreso. Sinabi pa ni Garbin na dapat nga iprotektahan pa ang mga OFWs dahil ang perang kanilang ipinapadala sa mga mahal sa buhay ang siyang nagpapasigla sa ating ekonomiya. At hindi lamang si Congressman Garbin, pati si Congressman Antonio Tino at si Franz Castro ay ganoon din ang pananaw.
ayaw din nila at sa magkaroon ng dagdag na buwis sa mga remittances. Bakit naman lalagyan pa ng buwis yan? Ha? Baka naman pati lahat yata dito sa ano eh. Lahat may buwis. Etong kaping iniinom ko, may value-added tax to. Kumain tayo sa restaurant, may value-added tax. Manood tayo ng sinin. Ako, tantad ng mga taxes yan. Kung magpadala ko kwarta dito sa MUA, dako na hinaw ng singil. Saan ba na yan? Wala na tayong oras. Alas 3 na naman. Ay, manawagan mo na tayo. Yun sa mga gustong tumulong sa amin sa Radyo Mindanao. Huwag na kayo magalit. Chill. Chill lang kayo. At tulungan na lamang ninyo kami. Na bigyan kami ng advertisements at commercials para mabuhay itong Radyo Mindanao. Programa to ng mga mamamayan. Huwag kayong magalit sa mga ating diskusyon dito. Trabaho lamang to mga kaibigan. Walang personalan. Magbigay kayo ng ads para magbati-bati na tayo. Paalam ka na, brother. Para na ay kapayapaan. Mga kaigsunan, manamilit namin sa inyo. Huwag wanantay igong panahon. O sunod og manapod. O mag-skut-skut lang gihapon ta. Na ay labas ng mga balita. Dire nga atong makuha. Kinilang gihapon si Abdel manamilit na. O mayong hapon. Kaninyong tanan. Anong ginagawa ng mga taga-SSS dito? Nag-i-inspeksyon ng mga taga-SSS. Anyway mga kabigan, wala na talaga kaming oras at kumakatok-katok na yung aming production assistant. Pero bago ang lahat ay nais namin magpasalamat sa mga nakinig sa ating programa. Isang oras ng chismis, komentaryo at opinyon. Hanggang sa susunod na bukas, mga kabigan, ito pa rin yung balingkod, Fafahal, nagsasabing isang napakagandang hapon sa ating lahat. I love you, Mama. Chup chup.